So, magandang araw po muli at tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management. So, this time po, siguro it might be too late to greet you Happy New Year. But this is just a realization, ano? Lalong-lalo na sa mga pensioner, ano? Sa mga uniform service na nasa mga pensioner na. So, this time kasi, anong araw ba ngayon? Is January 16, 2026, ano? So, marami ng mga usap-usapan sa mga social media, ano, sa mga group chat ng mga retired na hindi pa daw pumapasok or uh, sa mga matagal lang nagpe-pension, no? Expected naman at by January is nadidelay yung pension. So this is just a realization para sa akin, ano? Kasi dumaan yung mga okasyon, ano, Kapaskuhan, Bagong Taon, all the celebration, ano, sa mga kainan, ano, mga handaan. So marami tayong ginastos. So kahit naman sa mga active, ano, sa active personnel, ano, sa active, so may mga nagtatrabaho pa rin. So ito yung time na marami tayong natatanggap, ano, aside sa ating mga sahod, aside sa ating mga bonuses, meron pa mga extra, meron mga bonuses sa mga kanya-kanyang opisina, no? May mga extra na binibigay yung ating mga boss. So, supposedly, ang December is time for abundance, ano? Talagang marami, left and right na dumarating. Dagdagan pa natin yung sa mga commutation, ano? In-advance na natin yung ating tatanggapin sa ating retirement, in-advance na natin. Yung mga leave balance natin, sinasagad pa natin minsan, ginagawa natin 30 days. So maraming pera na dumating, maraming mga biyaya, mga grasya na dumating. And yet, padating ng January, ito na naman tayo, ano, balik na naman tayo sa ano, yung nakasanayan na padating ng January, yung mga kasamahan natin, doon na naman pumipila sa loan institution para mangutang, ano, kasi ubus na, ano, hindi pa nagsasahod, sagad na. So naubos na sa spending. So may deep realization, ano, as time goes by, so sa mga deep pinagdaanan no active pa up to sa time na retired na, and then as an OFW, realization natin that we should be practical in spending, you know. Kahit dumaan yung Pasko, dumaan yung New Year, dapat pinaplano natin as early as this time, ano, January pa lang, pinaplano natin yung spending natin for the whole year up until December. So, dapat pinaplano natin na maayos. So, paano ba natin paplanuhin ito, ano? So you should start the year right. Ano yung sinasabi natin, ano? Pay yourself first. Unahin muna yung mga essentials. Magtabi, ano? We should set aside a portion of our income, no? So dapat mayroong certain percentage, parati natin inuulit-ulit yan, no? May percentage para sa spending. So hindi natin pwedeng so walang bahala yung ating spending sa ating mga basic needs, pagkain, ano, our basic utilities, ano, tubig, kuryente, sama na natin diyan yung mga bills natin sa ating internet. So hindi naman natin wala, kailangan natin, necessity na kasi yung mga ganung bagay. So dapat yung nakaset aside diyan, may certain percentage na dapat nakaalat, ano, ang practical nga daw, sabi is 70% should be set aside for spending for our basic necessities, mga pangangailangan. Pangangailangan lang, ano, is hindi nakasama itong luho dito. So, another 10% is for our savings, no? Another 10% is for our investment, and then 10% could be your mga charities na pwede nating set aside, ano, mga pwede nating bigyan, ano, huwag natin kalimutan itong last 10%, kasi this will give us this psychological power, ano, or mindset na we have enough to share something, no, sa ating mga mas nangangailangan, no? It could be a member of our family, or it could be, you know, mga kahit sino lang na masalubong natin na nangangailangan din, no? More than us. So ito yung dapat inihimay-himay natin, no?
as months or days goes by, naaalat natin, no, sa susunod na sahod, may nasiset aside tayo sa susunod na sahod. Kahit sa mga bonus, isama natin dito yung mga bonuses, no. Yan ang parati kong inuulit-ulit ini-emphasize. Yung mga bonus natin ay hindi po ito dead money. Hindi po ito kumbaga just came out of nowhere na we are authorized to splurge or mamili o kung ano lang gusto natin. So kasama ito sa mga income natin. Isama na natin diyan yung mga sidelines natin, side hustles. Dapat nakaalat, nakahati-hati, no, parating ng panahon, no, lalo na mga ganitong panahon, parating ng January, hindi tayo sagad na sagad. So then we go back na naman doon sa cycle ng mangungutang at hindi na natin nare-resolve, no. Gugutan ng New Year's resolution, ngayong taon hindi na ako mangungutang, pero pagpatak ng January o after New Year, wala na tayong pera at naghihikaos na tayo para bago umabot sa sunod na sahod. Then we go back to the cycle ng pangungutang. So sana po this could be a lesson learned, no? Isa rin ito sa mga usap-usapan, no? People are sa uniform personnel, they're expecting an increase, no? So daming alingas-ngas, ano, bakit wala pang increase? No? So I'll tell you, it takes time, ano? Pagtataas naman ng mga ganitong mga sahod or mga allowances, it takes time, ano. Way back then, even years, ano, bago na-implement, ano, kasi it entails budget, it entails legislation, ano, pinag-uusapan ito kasi kung may mga ganitong movement ng budget ay naapektuhan din yung ibang aspect ng government. So ito yung dapat nating so nagmamaisit kaagad kasi tayo, ay may increase, no, pati na yung mga pensioners, they are expecting increase, no, until such time, no, parating naman ng pension, wala pang pension, ano. So there are lots of things happening around. And yet the point is prepare, ano, paghandaan at iplano yung ating buong taon, ano. We should be flexible, ano, dating sa expenses. So dapat we should make a plan. Dapat yung plan na yun, we stick to it. No, we should stick to it, ano. And one thing is dapat paghandaan rin natin yung mga emergencies. So dito pumapasok yung ating emergency funds na dapat hindi natin ito sinasabalang bahala, ano. We should set aside 3 to 6 months of our living expenses, ano, pag ano mangyari, ano, lalo na yung mga kabayan nating OFWs, mga emergencies na mangyari, ano, bigla tayong magkasakit or bigla tayong mawalan ng trabaho, no, bigla tayong nagka-violation at pinauwi tayo. So we have something na pwede natin mahugot, no, pwede nating magamit, no, habang tayo naghahanap ng trabaho, habang tayo ay nagpapagaling, meron tayong mahuhugot, no. So as time goes by, sana po ma-practice natin, ano. At first, ano, maaaring mahirap kasi pag binago natin yung ating sistema, no, sa nakasanayan natin, pag binago natin, andun yung resistance, andun yung hirap sa umpisa kasi hindi naman natin nakasanayan na magtabi ng certain percentage para sa ating ipon, ano, set aside para sa ating investment, ano, kahit na magbigay, ano, minsan hirap na hirap tayo kasi it's sometimes hindi natin nakasanayan, it's not us, ano, ito yung minsan na nangyayari. But as time goes by, pag nasanay tayo, no, pag nakita natin ang sistema na gumugulong at tumutulong sa ating buhay pinansyal at nakikita natin lalo na as time goes by, pagka yung ating mga savings and investments ay starting to generate income on their own, ano, lalo na sa mga marapit na ito na naman yung pahay moral natin sa may mga capital contribution diyan sa mga SLI, ano. January could be another dividend month na naman. So ito yung nagpapabigay sa atin, nagpapahay moral sa atin
aside sa kung may mga pension na tayo or kung may o still we're still active, no? Still earning monthly income, meron pa rin mga passive income, ano? Wala naman tayong ginagawa. So, sacrifice tayo for how many years sa pagsisave, pag-iipon, pagtatabi. Then, pag dumating yung time na nagkakaroon na ng sariling income, no? Nagkakaroon ng dividend income yung ating mga tinabi, it will be a big boost sa ating moral, ano? And then we will realize na kung sana, ano, kung nilakihan ko pa, kung sana, but still, ano, may time pa tayo, ano, habang active pa tayo, kahit mga pensioner, kahit na pension tayo, we can set aside a certain amount para sa mga ganitong passive income. Para sa until sa time na pag hindi natin talaga kaya magtrabaho, ayaw na natin magtrabaho, ano, we retire, no, talagang retire for good na talaga, no. Now we will not be able to earn anymore. Merong sasalo, ano, aside sa pension natin, kung nakapag-retire tayo, is meron sasalo sa atin na passive income, ano, na tuloy-tuloy na tutulong sa atin, ano, may pang maintenance tayo. Ito kasing parating ano, yung mga retired, ano, paano na yung mga kwan ko, pang maintenance ko, wala na ako pang maintenance, pambili ng ganitong ganyan. So sana po mabigyan ko kayo ng kuting idea, no. Sana let's start this January right, ano, para tingnan ng next January 2027 ay hindi tayo ganun kahikaos, no, hindi tayo naghahabol, hindi tayo pupila na naman sa pangungutang. So marami pong salamat at muli-muli po ay Happy New Year at sana ay pagpalain tayo ng buong may kapal sa buong taon ng 2026. God bless us all.